itong monster ship ng China Coast Guard, which is the biggest Coast Guard ship in the world, na talagang binabalita naming last week, na cause for alarm na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas, bagamat parang right of innocent passage lamang, na nagdaan lamang siya. Pero ngayon, sa balita, dapat ba tayong mabahala na itong monster ship ng China Coast Guard actually dropped anchor? Umaangkla na raw. Sir Lucio. Totoo yun, ang China ngayon may pinakamalaking Navy Coast Guard fleet, in terms of number of ships. At malalaki talaga yung vapor nila. So nabanggit nyo itong pinakamalaking Coast Guard vessel sa buong mundo. Itong tinatawag na ng Monster Coast Guard ship, na nag-angkla nga dito sa isa sa mga features dito sa West Philippine Sea. At syempre yan ay naging source ng pangamba sa ating bahagi. Hindi lang dahil sa size niya, dahil na rin siguro sa posibleng motivasyon doon sa paglapag ng angkla niya dito sa show na yan. At kung ang ibig sabihin niyan ay magkakaroon siya ng nais niya maging permanent na stationing dyan at obserbahan yung activities dyan. Kasi kung hindi ko nagkakamali, nandyan yung ating BRP Teresa Magbanwa din sa lugar na yan. Yes, oo. Yun ang ating pinakamalaking Coast Guard vessel. So nakikita naman natin na yung effort ng ating Coast Guard, na batayan o patrolya, yung ating EEZ at yung mga ating outposts at yung ating features dyan sa West Philippine Sea, nandun. At yun naman ay mukhang tinatapatan ng China. Okay. Yung feature na yan, Papi, mabanggit lang natin yung Sabina Shoal. Yan daw, Sir Lucio, ang kumbaga rendezvous point. Yan yung staging area kung saan nagmumula pag tayo ay nagkakaroon ng mga resupply missions. Oo. So Professor, ano yung strategiya? Bakit po yung monster ship? Bakit yun po ang napili? Bakit po sa Sabina Shoal? Yung mga Sabina Shoal ba, yung mga kapaligid doon, pwede ba nilang tayuan ng mga artificial islands? Pwede ba nilang tayuan yan ng kanilang military, di ba? Meron na silang mga runways, meron na po silang mga dormitories. So in that area, do you think they're going to stay there for a pretty long time, or it's again flexing lang po their capability, their strength, na talagang hindi natin kakayanin po ang puwersa po nila? Well, kumbaga nakaposisyon na sila dyan. Yung matapos silang matayo yung mga artificial islands nila dyan sa pagitan ng 2013 at 2016, at in-improve nila yung infrastruktura na yun. Naglagay sila ng mga military facilities dyan. Yung kanilang mga wharves at yung kanilang mga airstrips dyan can accommodate all types of aircraft and can accommodate all types of ships, So kahit yung dambuhalang Coast Guard ship na yan ay kaya nang dumaong doon sa mga features na nandyan sa West Philippine Sea, At mula dyan, mas madali na sila makapagpatrolya, kung kailangan na lang i-disrupt o i-interfere yung missions natin, whether resupply dito sa Ayungin, or pagdaong dyan sa Sabina Shoal na mas malapit dito sa Palawan, kaya na nilang gawin. So yun ang kumbaga i-expect na natin na titindi yung ganyang activities mula sa bahagi ng China. At yung timing, alam naman natin na kahapon, nilagdaan na yung Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Hapon. So hindi natin alam kung ang mensahe ba ng pag-angkla nitong monster ship ng Coast Guard ng China dito sa Sabina Shoal ay para ipaiwatig na hindi siya na-deter, At itong, kumbaga, whether magkaroon man tayo ng military exercises or drills with Japan or with US or other allies and partners, hindi nito mape-prevent, at hindi ma-deter ang China doon sa mga activities niya dito sa mga katubigan na tinuturing niyang bahagi ng kanyang teritoryo. So siguro yun ay isa sa mensahe dito sa pag-angkla nitong malaking vapor ng China Coast Guard dyan sa ating Sabina Shoal. Let's get together, Sunday 25.